Ang istoryang ito ay iikot sa buhay ng pamilya Ramos. Ang padre de pamilya na si William ay isang sundalo. Si Jeanette naman ay isang may bahay. Ang panganay na anak ng mag-asawa ay si Cloud. Hindi nakatapos ng pag-aaral, lasinggero at pasaway na anak. Si Claudine naman ay pangalawang anak na kumukuha ng kursong BS Psychology upang masubaybayan si Prince na may sakit sa pag-iisip. There's no other hope that I can lean upon. At si Mian ay huminto sa pag-aaral dahil na rin sa pinansyal. Lead me all my life. Ang sundalong si William ay laging nadidistino sa malayong lugar, kaya't laging napapalayo sa kanyang pamilya. Kaya hindi na lang umiimik si Jeanette sa tuwing nadidistino ang asawa sa malayong lugar. Kasi galing kay Kapitan. Bakit daw? Kaasay na niya ako sa Mindanao. Di ba kakaasay niyo lang sa ibang lugar? Bakit Mindanao na naman? Mindanao? Delikado dun pa. Tumawag na lang po kaya kay Tumuloy. Tungkulin ko yun bilang isang sundalo. Para rin yun sa atin. Iwan na mo kami, mama. Pwede. Habang wala ako, ikaw bahala tumulong sa mama mo. Mia, alagaan mo mabuti ng kapatid mo. Cloud, ikaw ang panganay ko. Dapat ikaw ang maging padre de pamilya habang wala ako. Bakit ako? Di ba ikaw ang mama dito? Bayan mo! Cloud! Ang bastos! Hayaan mo na lang yan. Ngunit iba ang pagkakadistinong ito sa Mindanao kay William, dahil ito ang magiging dahilan ng isang malaking pagbabago sa pamilya Ramos. Morning. Sino po sila? Jeanette, si Kapitan Martin po ito ng AFP. Bakit po? Ano po nangyari? Ma'am, meron po kasing masamang nangyari sa asawa nyo at ihahatid na lang po namin siya sa lalong madaling panahon. Sa kadahilanan po nagkaroon po ng matinding sagupaan sa pagitan ng sundalo at rebelde. Inaasikaso ni Jeanette ang asawa habang naglalaro naman ang magkapatid. Ramdam ni Jeanette ang hirap ng gastusin kaya't may naisip siyang isang paraan at sakto naman na dumalaw ang kanyang kaibigan. Sino yan? Dali. Mars, kung pala, pasok ka. Kamusta ka na, Mars? Ako, kalagayan namin ngayon. Nag-aalaga sa asawa ko dahil na-wash up siya ngayon. Ito kalagayan niya. Sinutustusan ko paggamot niya. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha. Dalawa ko pang anak nag-aaral. Ang panghanay ko naman napakabarong bato. Sakit sa ulo. Problema na talaga ako, Mas. Nahirapan na ako. Tulungan mo naman ako. Kawawa naman pala siya. Ano kaya? Di ka man bansa? Ano nga, Mas? Ano kasi na silang iwan? Lalo na sa ganitong sitwasyon. At least doon, matutustusan mo ang mga pangangailangan nila. Mars, may advice na ako sa'yo. Nagkatrabaho ko sa Dubai. Mag-abroad ka. Pero Mars kasi, hindi ako kasi ayoko silang iwan sa ganitong sitwasyon. Hirap. Kasi Mas.
O sige. Ikaw, papunta na ako. Mars, ito nga pala yung calling card ng kaibigan ko para makapag-abort ka na. Sige, Mars. Para na. Tapos na ako. Sige. Amanda, may sasabihin sa namin sa inyo. Ano po yun, Ma? Mga anak, ayoko man itong gawin pero kailangan natin eh. Papa mo, kailangan ng pantustos sa gamot. At kayo, kailangan mo makapagtapos sa pag-aaral. Pangarap ko sa inyo mga anak, ha? Pangako mo sa akin magtatapos ka, anak, ha? Pero Ma, ano po ba yun? Napag-isip-isip ko, makakabuti kung pupunta na ako ng ibang bansa. Pero Ma, kaya pa naman po natin, di ba? Pero anak, mas madaling kumita ng pera sa ibang bansa para mas madaling matustusan yung pag-aaral mo. Nakuya mo. Ma, hindi mo na kailangan mga ibang bansa para lang mabuhay kami. Para lang matustusan kami. Yun ang pinakamadaling paraan. At yun ang naiisip kong paraan para mas mapadali ang pagpapagano sa kapatid mo yung tatay mo. Mama, huwag ka na po umalis. Ano ba naman yan? Parang di na kayo nasanay. Ano pang bago dun? Cloud! Ano ba naman yan? Ano ba yung mga hindi ko pa rin naiintindihan? Kuya, tama na yan. Aba! Nag-aaral na naman ng magaling kong kapatid. Umalis ka nga dyan, baka sipahin kita. Lasing ka na naman ba, kuya, ha? Lagi ka na ba ganyan? Hoy! Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan, ha? Ako ang pangalan dito, kaya gagawin ko lahat ng gusto ko. Ang ganda naman ng kapatid mo. At ang sexy pa. Ano ba? Ito ba, kuya? Ito ba ang klaseng kaibigan ka na gusto mo? Di ka na naawa kay mama? Maawa? Bakit naman ako maawa dun? Eh, iniwan niya nga tayo eh. At hindi na tayo babalikan nun. Di mo ba alam sa bawat na alak na ininom mo at yung iniitit mo ay guys sa pinagtatrabuhan ni mama? Isang problema ang susubok kay Jeanette nang mabalitaan niyang inatake ang kanyang anak na nasa ospital. Kaya't isang araw lang ay nakabalik siya ng Pilipinas at dumiretso sa ospital upang alamin ang kalagayan ni Prince. Hindi naalis si mama, ha? Hindi naalis si mama. Hindi naalis si mama ko eh. Hindi na si mama ko eh. Hindi ko na kayo iwan, ha? Hindi na. Hindi na si mama. Ay, talaga. Nilayak. Nilayak. Princess. Prince, kumisip. Sandali, please. Sabit ako. I-check up ka lang ito. Pero gumaling ka na, nak. Nak? Pero gumaling na, ha? Buti yan, nak. Prince? Nak? Ay, anak. Alam mo, may pasalubong si mama. Nak. Alam mo, may pasalubong si mama, nak. Si
Sige na anak, pa-check up na anak para gumaling ka na anak. Dali, maglalaro. Dali, lalabas tayo, manonood ng sine. Nak? Hindi pupunta tayong anak ha? Pupunta na Manila soon. Sis, alam naman po natin may Down syndrome si Prince. O tinatawag na trisomy 21. Ayan po ay nagmula sa kadahilan ng ang genes niya ay sobra. Kung ang normal po na genes ay 46, ang kay Prince po ay 47. Ano po bang dapat iwasan para huwag sumpungan ng agad ng sakit sa anak ko? Ang tanging magagawa na lang po natin ay i-expose niyo po si Prince sa mga educational activities tulad po ng mga kasiyahan at isa pa po, iparamdam niyo po sa kanya na kahit ganyan po siya ay mahal niyo po siya. Cloud, gabing-gabi na. Saan ka man galing? Tinan mo, lasing ka pa. Kumain ka na ba? Oh! Nandito na pala yung magaling kong ina! Saan di ka na lang bumalik? Tayo na naman problema sa'yo, ha? Ano pagkukulang ko sa inyo? Oo, ma! Matabi kang pagkukulang sa aming magkapatid! Puro material na bagay! Material na bagay lang ba pagmamalaki mo sa amin? Eh, hindi nga namin naramdaman yung pagmamahal! Hindi mo alam paghihirap na nagawa ko para sa inyo. Lahat ng hirap na dinanas ko para sa inyo yon. Hindi mo alam yon? Ha? Hindi mo alam? Susumbot mo pa sa akin ngayon yan? Cloud! Anak naman! Ma! Sarili mo lang iniisip mo! Puro pansarili! Wala kang kwentang ina! Cloud! Claudine! Claudine! Ang papa mo! Tulong! Pa! Claudine! Claudine! Dali mo! Tulong! Time of death, 3:15. Sino dito ang kamag-anak ni Mr. William Ramos? Kamusta po nag-asawa ko? Ma'am, si Mr. William Ramos po, dumating po siya dito, dead on arrival na po. Dumating po siya dito at inagapan po namin siya kaagad, pero po, nag-hypertension po siya at nagkaroon po ng komplikasyon. Ayun po, naging santi ng kanyang cardiac arrest. Ma, ate, ano balita po kay Papa? May ate, hindi din nga po pala yung doktor. Ma, ang dami po natin babayaran. Ma, ang dami pinapabili ni Doktora para kay Prince. Tsaka ma, ito po yung bill para sa ospital. Paano natin ito mababayaran, ma? Laki-laki. Paano ito, ma?
Diyos ko! Bakit kami pa? Bakit kami pa? Lahat naman ginawa ko! Nagtiwala kami sa'yo! Walang papalaan! Lahat ng ginawa ko para sa inyo! Nagtitiwala ako sa inyo, pero bakit ganito? Panginoon! Hindi pa ba sapat na may special child akong anak? Hindi mo ba sapat na may anak akong barumbadong suwain? Kulang pa ba yun? Parang-paranas mo lahat sa amin, lahat ng paghihirap na to! Diyos ko! At ngayon, ginagawa mo ng buhay ang asawa ko! Diyos ko! Diyos ko! Bakit ganito? Diyos ko! Bakit? Lahat na lang ginagawa ko! Bakit kami pa? Bakit kami pa? Ang hirap! Nagtitiwala kami sa inyo! Pagsubok lang sa atin to, Ma. Kaya natin to. Di ba matibay tayo, di ba? Kaya natin to, Ma. Hindi pa ba sapat na may akong special child? Hindi pa ba sapat na may akong barumbado at suway? Lahat na lang ginawa ko. Manatin lang sa papakinggan niya tayo. Tumalangin lang tayo sa kanya, Papa. Ayoko na! Di ba may paborito tayong verse? Naalala mo pa ba yun? Di ba yun yung 29 verse 11? Sakit na lang! Lahat na lang ng paghihirap dinanas ko. Oo, yun natin to. Ginagawa ko. Wala na yung tatay mo. Hindi ko na kaya. Nahihirapan ako. Nalugmok ang pamilya Ramos at walang ibang masisi si Jeanette kung hindi ang Panginoon. Ngunit dumaan man sa matinding pagsubok ay hindi pa rin sila bumuti sa pananampalataya sa Panginoon ang kanilang pamilya. Sabi dito sa Jeremiah 29 verse 11, Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inahanda ko para sa nakakabutihan ninyo at para bigyan kayo ng pag-asa sa hinahanap. Makalipas ang ilang taon, ay nakapagtapos at naging licensed psychologist si Claudine. At si Mia ay bumalik na sa pag-aaral. At sa araw ngang ito, ay nakapagtapos na rin si Cloud sa pag-aaral ng kursong criminology. At naghandog sila ng feeding program bilang pasasalamat sa may kapal. At nagtuloy-tuloy ang kasiyahan sa kanilang tahanan. Okay, maraming salamat po sa ating ngayong nandito. Salamat po sa Panginoon na kahit sa pamilya Ramos ay ang nais ko lang iparating sa pamilya Ramos na manatili sila sa Lord, na maging matatag, na tumayo lamang sila kahit anong problema o unos na dumating sa buhay nila, manatili lang tayo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang pamilya Ramos! Lagi natin tatandaan na hindi lahat ng dalangin ay ating makakamtan. Minsan, kailangan muna natin dumaan sa mga pagsubok. At ito nga ang luha ng dalangin.
Let's fill this place with the praise and adoration of the Most High God. Come on. Yeah.